Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig ng Boses ng Pagmamahal. Narito na naman si Clara, handang magbahagi ng isang kwentong tatagos sa puso at diwa. Sabi nila, ang pinakamapait na lason ay hindi sa kaaway ng gagaling, kundi sa taong pinakamalapit sa iyong puso. Paano kung ang katahimikan mo, ang akala nilang kahinaan, ang siya mismong magiging pinakamalakas mong sandata laban sa mapanlinlang na pag-ibig at kapangyarihan? Wala kang karapatan sa pamana ni Mama, Aina, ni Katiting. Isa ka lang palamunin. Tumigas ang buong katawan ni Aina. Ang boses ni Rafael, ang kanyang asawa, ay parang isang matalim na kutsilyong sumaksak sa kanyang dibdib. Sa gilid niya, nakatayo si Lara, ang kanyang dating kaibigan at kasosyo ni Rafael sa negosyo. May mapang-asar na ngiti sa labi. Pinipilit niyang intindihin ang mga salitang lumalabas sa bibig ng lalaking pinakamamahal niya, lalaking pinaghandugan niya ng buong buhay. 1 taon pa lang simula nang pumanaw si Doña Celestina, ang kanyang ina, at heto siya, binubulungan ng ganitong pahayag sa mismong sala ng kanilang bahay na ngayoy tila nagsisilbing hukuman. Nagpanting ang kanyang tainga. Palamunin, siya, ang babaeng nag-alaga sa ina niyang may sakit, ang nagpatakbo ng bahay, ang nagbigay ng moral support sa bawat proyekto ni Rafael. Ang mga kamay niya'y nanlamig. Humigpit ang kapit niya sa gilid ng sofa. Ito ba ang pasasalamat? Ito ba ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo? Ang mga mata niya'y lumibot sa paligid. Ang mga pader na nakasaksi sa kanilang pagmamahalan. Ang mga furniture na pinili nilang dalawa. Lahat ay tila humihinga ng pangungutya. Bakit? Paano nangyari ito? Naalala niya ang huling gabi ni Mama. Ang amoy ng gamot. Ang puting ilaw ng ospital. Ang boses ni Mama, mahina ngunit malinaw. Magduda ka sa pinakamalapit, Aina. Noong una, inakala niyang delirium lang. Pero ngayon, tila isang babala. Wala kang mapapala, Aina. Dagdag pa ni Lara. Nakadraft na ang lahat ng papeles. Ang kumpanya, ang lahat ng shares, pati ang bahay na ito. Kay Rafael na. Anong sinasabi ninyo? Nabasag ang katahimikan ni Aina, pilit na kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. Ang sabi ko, wala ka nang magagawa. Sabat ni Rafael. Puno ng lamig ang boses. Tapos na ang laro, Aina. Nakuha na namin ang gusto namin. Ang akala niyang kahinaan niya, ang kanyang katahimikan, ay sinamantala. Ngayon, parang isang malaking bato ang bumagsak sa kanyang dibdib. Hindi ito gulat. Hindi ito luha. Ito ay isang kumpirmasyon. Isang kumpirmasyon ng katotohanang matagal nang nakatago sa ilalim ng matamis na salita at huwad ng ngiti. Ang kanyang mundo, na binuo niya sa pagmamahal at tiwala, ay biglang gumuho sa isang iglap. Pilit siyang huminga. Ang hangin ay tila nagiging lason. Walang boses, walang pagtutol. Tahimik niyang inabot ang kaliwang kamay. Sa daliri niya ay naroon ang wedding ring nila. Mahina siyang napabuntong hininga. Dahan-dahan niyang inalis ang singsing, parang tinatanggal ang isang mabigat na tanikala. Inilagay niya ito sa ibabaw ng maliit na mesa, malapit sa isang lumang litrato ng kanyang mama. Umalis sina Rafael at Lara. Iniwan siyang mag-isa sa bahay na tila ba isang libingan. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pananahimik. May bumulong sa kanyang isip, isang matamis na boses na halos kalimutan na niya, boses ni Doña Celestina. Tumayo siya, tiningnan ang litrato ng ina. May kislap sa kanyang mga mata, isang kislap na hindi nakita ni na Rafael at Lara. Naglakad siya patungo sa lumang dingding sa Quezon City, sa likod ng malaking painting. Hinawakan niya ang isang bahagi at dahan-dahang binuksan. Sa loob, naroon ang isang ligtas na kabinet. Kinapa niya ang susi sa kwintas na palagi niyang suot. Susi na bigay pa ng ina. Binuksan niya. Sa loob, isang makapal na folder
at isang nakasilyong sobre. Nakasulat dito, sa sulat kamay ng kanyang mama, para sa aking Aina. Kung kailangan. Nanginginig ang mga kamay ni Aina nang buksan niya ang selyadong sobre. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Ang kanyang puso ay parang tambol na humahataw, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling matalas. Kasing talas ng sakit na kanyang nararamdaman. Sa loob ng sobre ay may isang sulat na sulat kamay ni Doña Celestina. Aina, anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Ang mga ahas na pinakain ko ay nangangagat. Hindi ako nagkakamali sa pagtingin sa mga tao. Kaya anak, huwag kang maging mahina. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay sandata. Ang mga nasa loob ng folder na ito, ang iyong pananggalang. Gamitin mo ito para sa katarungan at para sa akin. Naramdaman ni Aina ang pag-akyat ng luha, ngunit hindi niya pinayagang bumuhos. Ang mga salita ni Mama ay parang yakap na puno ng tapang. Ibinaba niya ang sulat at hinawakan ang makapal na folder. Binuksan niya ito. Mga dokumento ng mana, complex, detalyado, at puno ng mga legal term na halos hindi niya maintindihan. May mga anonymous shares sa iba't ibang kumpanya. At pagkatapos, ang mga nakakagulat na ebidensya, mga hotel receipts sa Tagaytay, eksaktong petsa ng libing ni Mama, mga blurred na CCTV photos, Rafael at Lara, magkasama, masaya, oblivious sa sakit na kanilang idudulot. Tinitigan ni Aina ang mga larawan, walang luha, walang iyak. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi ito gulat. Ito ay isang kumpirmasyon ng lahat ng takot at pagdududa na matagal nang inilibing sa kanyang puso. Ang pagtitiwala niya sa kanyang asawa ay isa palang kasinungalingan. Naalala niya ang mga payo ni Mama. Aina, ang buhay ay parang chessboard. Kailangan mong pag-aralan ang bawat galaw, hindi lang ng iyo, kundi pati ng kalaban. Huwag kang magmadali, anak. Ang totoong lakas ay nasa pasensya. Noon, inakala niyang simpleng payo lang ito. Ngayon, naiintindihan niya. Ito pala ang plano ni Mama. Biglang may kumatok. Napakabilis niyang isinara ang folder. Ang pag-aalangan ay sumilay sa kanyang mukha. Si Mang Tonyo, ang matandang katiwala ni Mama na naging bahagi na ng kanilang pamilya. Nakita ni Mang Tonyo ang folder sa mesa at ang mukha niya ay nagpakita ng pag-aalala at pagdududa. Alam ni Aina na si Mang Tonyo ay kilalang loyal kay Doña Celestina at siguradong nagtataka ito kung paano niya nakuha ang mga bagay na yon. Magandang gabi po, Aina. Bati ni Mang Tonyo, ang boses ay seryoso. Narinig ko ang mga balita tungkol sa inyo ni Sir Rafael. Napaismid si Aina. Balita? O katotohanan? Mang Tonyo? Nagbuntong hininga ang matanda. Si Doña Celestina, napakatalino ng inyong ina. May mga bagay siyang inihanda, mga choke points kung tawagin niya. Para sa tamang oras, sa tamang tao. Bahagyang sumulyap si Mang Tonyo sa folder. Nagdududa pa rin ako kung ikaw nga ang tamang tao, Aina. Ikaw ay masyadong tahimik, masakit man. Naiintindihan ni Aina. Alam niyang kailangan niyang patunayan ang sarili. Hindi ako mahina, Mang Tonyo. Tahimik lang ako. At nakikinig. Nagtagal ang pagtitinginan nila. Sa huli, tila may napagtanto si Mang Tonyo. Maraan siyang lumapit sa lumang aparador. Hinila ang isang drawer na tila matagal nang hindi nabubuksan. Kinuha niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy, may mga ukit na hindi na halos makita. Ito ang huling pamana ng Doña Celestina, sabi ni Mang Tonyo, ang boses ay puno ng paggalang. Sabi niya, tanging ikaw lang daw ang makakabukas nito. Kung kailangan mo, Aina, kung kailangan mong labanan ng anino. Inabot ni Mang Tonyo ang kahon kay Aina, ang kanyang muka ay seryoso. Ang tingin niya kay Aina
ay hindi na puno ng pagdududa, kundi may halong pag-asa at pagsubok. Ang lumang kahon ay mabigat sa mga kamay ni Aina. Maingat niya itong inilapag sa mesa, katabi ng folder at ng litrato ni Mama. Ang bawat ukit sa kahoy ay tila nagsasabi ng isang kwento, isang lihim na paghahanda. Hindi ito basta-bastang kahon. Ito ay pamana ng isang henyo. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi ginto o alahas, kundi mga notepad na puno ng sulat kamay ni Mama, mga strategy notes, mga financial projections, at isang listahan ng mga pangalan na may mga contact number. Sa ilalim, isang business card na may nakasulat, Mateo Reyes, Financial Analyst. Nagdadalawang isip si Aina, pamilyar ang pangalan, ngunit hindi niya lubos na kilala. Isang beses lang niya itong nakasalamuha sa isang company event. Malamig, professional, at matalas ang mga mata. Ngunit kung ito ang inihanda ni Mama, may dahilan. Pinilit niyang i-dial ang numero. Mateo Reyes speaking. Ang boses sa kabilang linya, walang emosyon. Magandang gabi, Mr. Reyes. Ako po si Aina Jimenez. Sandaling katahimikan. Mrs. Cruz, ano po ang maipaglilingkod ko? May bahid ng pagtataka sa boses. Ipinaliwanag ni Aina ang lahat. Ang pagtuklas sa mga dokumento, ang sulat ni Mama, ang pagbanggit ni Mang Tonyo sa kanya. Diretsahan, walang halong emosyon, tulad ng pakikipag-usap sa isang negosyante. Sa dulo ng tawag, narinig niya ang isang mahinang pagbuntong hininga. Napakatalino nga ni Doña Celestina, sabi ni Mateo. Kailan po kayo po pwedeng magkita? Kailangan nating pag-usapan ito ng detalyado. Mula noon, nagbago ang buhay ni Aina. Araw-araw, nakikipagkita siya kay Mateo. Sa mga opisina na nakatago, sa mga coffee shop na malayo sa mata ng publiko. Tinuruan siya ni Mateo tungkol sa corporate law, stock market at kung paano gumana ang mundo ng pagnenegosyo. Malalim, mabilis at walang awa. Si Mang Tonyo naman, matapos makita ang determinasyon at talas ng isip ni Aina, ay naging kanyang tapat na tagapagbantay. Ibinahagi niya ang mga internal workings ng kumpanya ni Mama, ang mga kahinaan at kalakasan nito, at kung paano naging gago sina Rafael at Lara sa pag-iisip na sila ang may hawak ng lahat. Para siyang isang espongha, sinisip-sip ang bawat kaalaman. Hindi ito madali. Maraming gabi siyang ginugol sa pagbabasa ng mga reports at pag-aaral ng financial statements. Ngunit sa bawat numero, sa bawat batas, nakita niya ang mukha ni Rafael at Lara at ang mukha ng kanyang mama. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang pag-aaral kasama si Mateo, dumaan si Aina sa isang karinderya malapit sa dating opisina ni Rafael. Gusto niyang obserbahan ang lugar, ang mga tao. Habang kumakain siya ng pansit, narinig niya ang usapan ng dalawang empleyado. Grabe talaga si Sir Rafael, ang bilis umasenso, sabi ng isa. Oo nga, pati si Miss Lara. Ang bilis din ng promotion. Pero may narinig akong chismis na may mga kakaiba raw sa mga kontrata nila. Biglang nawala ng clients yung ibang small businesses na dati nilang ka-deal. Nagkatinginan ang dalawang babae at nagpatuloy sa kanilang bulungan. Hindi na narinig ni Aina ang iba. Ngunit sapat na ang kanyang narinig. Ang kanilang pag-asenso ay may kapalit. At ang mga kakaiba sa kontrata ay nag-umpisa ng magpakita. Bumalik siya sa bahay, ang isip ay puno ng ideya. Ngayon na ang oras para sa unang galaw. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-type siya ng isang email, maikli. Professional. Subject, Internal Audit Request. XYZ Solutions Inc. To Audit Department. From Anonymous Shareholder. Please initiate a comprehensive internal audit of XYZ Solutions Inc. for the past 12 months, focusing on vendor contracts and client acquisitions. Detailed request to follow. Nag-click siya ng send. Isang simpleng click.
Ngunit sa likod ng simpleng aksyon na yon ay ang buong bigat ng paghahanda, ang alaala ng mama niya, at ang nag-aapoy na pagnanais para sa katarungan. Ang laro ay nagsimula na. Isang linggo matapos ipadala ni Aina ang email, nagsimula nang lumitaw ang mga unang ripple sa tahimik na tubig na akala ni Rafael at Lara ay kontrolado nila. Rafael, ano itong email galing sa accounting? May nagre-request daw ng special audit para sa lahat ng transactions ng XYZ Solutions sa loob ng 1 taon. Galit na tanong ni Lara sa telepono. Ang boses niya ay nagpapakita ng iritasyon. Ano ka ba, Lara? Anonymous shareholder lang yan. Siguro, isa sa mga disgruntled small investors, sagot ni Rafael pilit na pinapakalma ang sarili. Kahit na may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Hayaan mo sila. Walang silang mahahanap. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kumpiyansa. Isang malaking deal sa isang kumpanya ng konstruksyon ang biglang naudlot. Ang dahilan? May naglabas daw ng impormasyon tungkol sa isang conflict of interest clause sa isa sa mga dating kontrata ni Rafael na halos hindi napapansin noon, mga maliliit na detalye na biglang naging hadlang. Tangna, sino ang gumagawa nito? Sigaw ni Rafael sa kanyang opisina. Hinagis ang telepono sa mesa. Sa kabilang banda, si Lara ay nakikipaglaban din. Ang internal audit na hiniling ng anonymous shareholder ay sineseryoso na. Araw-araw, tinatanong siya tungkol sa mga pinirmahan niyang kontrata, sa mga staffing decision na ginawa niya. Ang dating mabilis na proseso ng pagkuha ng supplier ay biglang bumagal. Ang favor na ginawa niya sa isang kaibigan para makakuha ng mataas na posisyon ay inuusisa na. May sabotahe, sabi ni Lara kay Rafael habang nagkakape sila sa isang mamahaling cafe. Ang kanyang mukha ay halatang stress. May gustong bumagsak sa atin, Rafael. Sino ang pinaghihinalaan mo? Tiningnan ni Rafael ang paligid, paranoid. Marami tayong kalaban, pero sino ang may lakas ng loob na ganito? At bakit ngayon? Nagdududa na rin sila sa isa't isa. Kahit paano, ang mga maliliit na butas ay nagsisimula ng lumaki at ang mga dating matamis na relasyon ay nagiging mapait. Sa isang sulok ng Manila, tahimik na nakaupo si Aina sa kanyang balkonahe, umiinom ng kape. Nakasuot siya ng lumang panyo ni Mama. Ang amoy nito'y tila nagbibigay ng lakas. Tinitingnan niya ang abalang kalye sa ibaba. Alam niyang nararamdaman na ni Rafael at Lara ang epekto ng kanyang mga galaw. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagwawala. Bawat maliit na problema na kanilang nararanasan ay isang maliit na tagumpay para sa kanya. Ito ay ang diskarte ni Mama. Hindi ang malakas na suntok, kundi ang libu-libong maliliit na tusok na dahan-dahang magpapabagsak sa kalaban. Pinadalhan siya ni Mang Tonyo ng isang text message. Nakikita ko na ang gulo. Mas lalo silang nagtataka. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Aina. Kailangan nating alamin kung sino ang naglalaro sa atin. Boses yun ni Rafael, may halong galit at pagkabahala habang nakaupo siya sa isang liblib na meeting room kasama si Lara. Ang boses ay punong-puno ng tensyon. May nakahanda akong trap para sa susunod na galaw nila. Hahanapin natin ang ahas na ito. May naglipat ng pondo mula sa Project Verde papunta sa isang offshore account at ang pangalan ng nag-approve, isang A. Jimenez. Sabi ni Lara, ang kanyang boses ay puno ng pananagumpay. Nagawa nilang maglagay ng peke na entry sa sistema. Ngumisi si Rafael. Perfect. Ito ang trap natin. Pag nakagat niya yan, siya ang masisisi sa lahat ng financial irregularities. Akala niya matalino siya? Tignan natin. Kinabukasan, isang serya ng email ang dumating sa anonymous email address na ginagamit ni Aina para sa kanyang mga inquiries. Mga pekeng reports na nagpapakita ng mga transaksyon sa mga offshore account. May pirma ng A. Jimenez. Mga balita sa business circles na may isang babaeng dating kasambahay na nagtatangkang magnakaw sa isang malaking korporasyon. Ang target ay malinaw, Aina.
Aina, delikado ito. Nag-aalalang sabi ni Mateo sa kanilang virtual meeting. Ang kanyang seryosong mukha ay nagpapakita ng bahagyang kaba. Masyado silang agresibo. This could be a legal nightmare. Oo nga, inay. Dagdag pa ni Mang Tonyo na kasama niya sa bahay. Maaari nilang baliktarin ang lahat. Ang kanilang kasinungalingan, mukhang katotohanan. Ngunit nanatili si Aina na kalmado. Inalala niya ang boses ni Mama. Huwag kang magpapadala sa takot, anak. Sa bawat bitag, may lamat. Ang tunay na kalaban ay nagmamadali at sa pagmamadali, nagkakamali. Pinag-aralan niya ang mga dokumento, ang mga peking financial statements, at ang mga email. Bawat detalye, bawat numero, bawat petsa. Hindi siya kumukurap. Ang kanyang isip ay naglalayag sa karagatan ng impormasyon, naghahanap ng isang maling nota, isang butas. Lumipas ang mga oras. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana at unti-unting lumubog. Ang pagod ay nagsimulang sumampal sa kanyang mukha. Ngunit hindi ang kanyang utak. Patuloy siyang nagbasa, nag-analyze, hanggang sa nakita niya isang petsa, isang napakaliit na detalye sa isa sa mga peking transaksyon. Ito ay petsa na alam niyang imposible. Isang petsa kung saan hindi pa pwedeng maganap ang isang tiyak na corporate filing. Ngunit nakalagay doon bilang approved. Isang napakaliit na pagkakamali. Isang kislap ng pagmamadali ng kalaban. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Aina. Isang nanangiting hindi nakikita ni na Rafael at Lara. Isang nangiting puno ng pananagumpay, hindi ng tuwa. Naramdaman niya ang malamig na kape sa kanyang kamay. Naroon sa screen ang email ng peking akusasyon. Ngunit sa kanyang isip, nakita niya ang lamat, ang butas. Mateo? Tawag niya sa kanyang laptop. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Tignan mo ito. Itinuro niya ang petsa sa screen. Ang filing na ito. Imposible itong ma-process sa petsang yan. Hindi pa naipapasa ang kaukulang permits. Nanlaki ang mata ni Mateo. My God, Aina, you're right. Ang mga proof nila ay may error. This is sloppy. Ito ang kailangan natin, Mateo. Sabi ni Aina, ang kanyang tingin ay matalim, puno ng bagong determinasyon. Isang ebidensya na sila mismo ang naghukay ng sarili nilang libingan. Ang mga peking balita at akusasyon ni na Rafael at Lara ay kumalat ng mabilis. Nagsimulang makatanggap si Mang Tonyo ng mga tawag, mga tanong mula sa mga dating kasosyo at kaibigan ni Doña Celestina. Ang reputasyon ni Aina na dati ng tahimik ay biglang nagkaroon ng bahid. Ang matanda na tapat na naglingkod sa pamilya Jimenez sa loob ng 40 taon ay nabalisa. Isang gabi, umulan ng malakas. Nag-iisang nakaupo si Aina sa sala ng dating bahay ni Mama sa Quezon City. Ang mga ilaw ay bahagyang nakasindi. Nandoon siya para pag-aralan ang mga lumang dokumento ng ina. May kumatok, nagulat siya. Si Mang Tonyo. Basang-basa sa ulan, ang mukha ay halatang nag-aalala. Mang Tonyo, bakit po kayo narito? Tanong ni Aina, pinagbigyan ng matanda na makapasok. Hindi ko na kayang manahimik, Aina. Sagot ni Mang Tonyo, kinuha ang panyo at pinunasan ang mukha. Ang mga pinagsasabi nila sa'yo, hindi ito tama. Kilala ko ang mama mo. Hindi niya hahayaang mangyari ito sa'yo. Umupo si Mang Tonyo sa lumang upuan. Ang mga mata ay nakatingin sa labas, sa dilim ng gabi. Nagsimula siyang magkwento. Ang mama mo, napakahirap ng pinagdaanan niya. Alam mo bang ilang beses siyang sinubukan sirain ng mga kakompetensya? May isang beses nga, gusto siyang singilin ng milyon-milyong penalty para lang masira ang kanyang pangalan sa industriya. Pero hindi siya bumigay. Paano po niya nagawa? Tanong ni Aina, nakikinig ng mabuti. Palaging may backup plan ang mama mo. Ang bawat kontrata, may escape clause. Ang bawat pondo, may safety net. Palagi siyang isang hakbang
ang nauuna. Sabi niya, "Tonyo, ang bawat ahas ay may sariling lason. At sa bawat lason, may panlaban ako." Nagkaroon ng katahimikan. Naramdaman ni Aina ang init sa kanyang dibdib. Isang halo ng pagmamahal, paghanga, at determinasyon. Naiintindihan niya ngayon kung bakit ganoon na lang ang paghahanda ni Mama. Para sa kanya, sa loob ng mahabang panahon, nakita ko rin ang pagbabago ni Rafael. Patuloy ni Mang Tonyo, ang boses ay malungkot. Noong una, mabait siya, masipag. Pero nang makilala niya si Lara, nagbago ang lahat. May mga narinig akong bulungan noon, mga pabor na ginagawa ni Rafael para sa ilang opisyales, kapalit ng mga kontrata, mga bagay na hindi alam ng mama mo. O marahil, pinili lang niyang manahimik at maghanda. Tumayo si Mang Tonyo at lumapit sa isang lumang bookshelf. Hinila niya ang isang aklat na tila matagal nang hindi ginagalaw. Sa likod nito, may isang butas. Kinuha niya ang isang lumang libro. May hardcover, obang na ang mga pahina. Ito ay isang diary. Ito ang diary ni Doña Celestina. Sabi ni Mang Tonyo, ibinaba ito ng dahan-dahan sa mesa sa harap ni Aina. Akin lang ito ipinagkatiwala. Sabi niya, kapag dumating ang araw na may magtatangkang sirain ang pamilya ko, ibigay mo ito kay Aina. Narito ang mga lihim na hindi niya nalalaman. Nanginginig ang mga kamay ni Aina habang hawak ang diary. Ang amoy ng lumang papel ay bumabalik sa kanyang mga alaala, ang mga sulat kamay ni Mama. Ito ay parang isang bahagi ng ina niya. Nagkukubli ng mga sikreto, naghihintay na matuklasan. Dahan-dahan niyang binuklat ang diary. Ang mga unang pahina ay tungkol sa mga simpleng bagay, mga plano para sa hardin, mga recipe. Ngunit pagdating sa mga bandang dulo, nagbago ang tono. Mga petsa, mga pangalan, at mga insidente tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon ni Rafael. Hindi siya diretsahang sinisisi ni Mama, ngunit ang mga detalye ay malinaw. Hanggang sa isang pahina, nakasulat sa isang pulang ink. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Rafael ay ang akala niyang hawak niya ang lahat. Hindi niya alam na ang bawat pabor niya ay may kapalit. At ang bawat kapalit na yon may markang hindi mabubura. Ang grand ballroom ng hotel ay puno ng tensyon. Ang ilaw ay maliwanag, ngunit ang hangin ay mabigat. Naroon ang mga miyembro ng board, mga pangunahing shareholders, at mga kinatawan ng media na inimbitahan ni Mateo sa huling minuto. Nasa gitna ng mahabang mesa si Aina, sa kanyang tabi si Mateo. Sa kabilang dulo, nakaupo sina Rafael at Lara. Pilit na pinapanatili ang kumpiyansa, ngunit halata ang kaba sa kanilang mga mata. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Simula ni Aina, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, walang bahid ng emosyon. Mayroon akong ilang impormasyon na nais ibahagi na direktang nakakaapekto sa integridad at kinabukasan ng ating mga kumpanya. Nagsimulang magsalita si Mateo. Ipinapakita ang mga data at graphs sa malaking screen. Mga peking transaction, mga conflict of interest, mga inflated contracts. Bawat slide ay isang saksak sa puso ni na Rafael at Lara. Ang mga mukha nila ay unti-unting namutla. Ang mga ebidensya na kanilang ginamit para ipitin si Aina ay isa-isang binaligtad, ipinakita kung paano ito na-fabricate at kung sino ang tunay na may pananagutan. Si Aina naman ay nagpakita ng mga kopya ng bank statements at mga email na nagpapatunay sa mga transaksyon ni Rafael sa mga opisyales kapalit ng mga kontrata. Ang lahat ng ito ay may petsa, may detalye, at may ebidensya mula sa diary ni Doña Celestina na pinalakas ng mga independenteng investigasyon ni Mateo. Walang boses na nagbubulungan sa kwarto, tanging ang tunog lang ng projector. At ito, sabi ni Aina, pagkatapos ng mahabang presentasyon, ang huling ebidensya, ang petsa ng pag-apruba ng Project Verde Funds na inilipat sa offshore account ay imposible. Ito ay bago pa man naaprubahan ang mga kinakailangang permit.
Nagulat ang lahat. Ang mga mata ay nakatingin kina Rafael at Lara. Ang dalawa ay walang masabi. Ang hiya ay tila isang nakakapasong apoy na unti-unting sumunog sa kanilang kumpiyansa. Huminga ng malalim si Lara, pilit na magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Rafael, ang lalaking dati puno ng karisma, ngayon nanginginig. Ang kanyang nooy pinagpapawisan. Pilit siyang bumangon, ang upuan ay tumunog. Ito ay kasinungalingan, isang paninira. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at desperasyon. Tiningnan niya si Aina. Ang kanyang tingin ay puno ng galit, pagtataka, at isang bahid ng pagmamakaawa. Wala siyang maituro, wala siyang mapanghawakan. Ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan ay unti-unting gumuho. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga kamera ay kumikislap. Ngunit bago pa man matapos ang gulo, isang matandang babae, tiyahin ni Aina mula sa panig ng kanyang ina, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at inggit. Ipinukol niya ang kanyang daliri kay Aina. Hindi mo maaring gawin ito. Ang lahat ng ito ay dapat sa amin. Ikaw ay isang tagalabas. Ang sigaw ng tiyahin ni Aina, si Aling Norma, ay pumuno sa silid, na tila lalong nagpainit sa tensyon. Nagulat ang lahat. Ang atensyon na dati nakatuon kina Rafael at Lara ay biglang lumipat kay Aina. Tagalabas? Hindi! Anak siya ng kapatid ko. Bulong ng isang matandang lola sa likod, ngunit ang boses ni Aling Norma ay mas malakas. Oo, anak siya, sigaw ni Aling Norma. Pero matagal na siyang nagpabaya sa pamilya. Ngayon lang siya nagpakita dahil sa mana. Hindi siya karapat-dapat. Ang mga miyembro ng pamilya sa panig ni Doña Celestina na matagal nang naghihintay ng pagkakataon ay nagsimulang magbulungan, sumasang-ayon sa pahayag ni Aling Norma. Ito ang kanilang pagkakataon na agawin ang pamana. Ang utang na loob at respeto sa patay ay tila nawala sa kaguluhan ng pera. Nanatili si Aina na kalmado. Tinitigan niya si Aling Norma. Ang kanyang mga mata ay walang takot. Hininga siya ng malalim at pagkatapos ay nagsalita. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Isang boses na hindi pa nila naririnig noon. Aling Norma, at sa lahat ng naririto, simula ni Aina, ang pagmamahal ko sa aking mama at sa aming pamilya ay hindi kailangan ng pagpapatunay sa inyo. Ngunit kung ang pag-aari ng mga kumpanyang ito ang pinagtatalunan, handa akong ipakita sa inyo ang katotohanan. Tinawag niya si Mateo na kaagad na nagpakita ng isa pang serye ng slides. Ito ay mga dokumento tungkol sa legal structure ng kumpanya, ang mga petsa ng paglilipat ng shares, at ang mga testamento na detalyadong inihanda ni Doña Celestina. Bawat legal document ay nagpapatunay na si Aina ang nag-iisang lehitimong tagapagmana at ang kanyang mga desisyon ay naaayon sa huling kalooban ng kanyang ina. Ang lahat ng ito ay maingat na inihanda ng mama ko. Bawat letra, bawat pirma, paliwanag ni Aina. Hindi lamang niya inihanda ang kanyang pamana, kundi ang kinabukasan din ng kanyang mga kumpanya. At ako, bilang kanyang tagapagmana, ay nakatuon sa pagpapatuloy ng kanyang bisyon, pagpapaunlad ng industriya, pagbibigay ng trabaho, at pagtulong sa kapwa. Sumulyap siya kay Rafael at Lara na ngayon nakaupo pa rin sa kanilang mga upuan, balisa at hindi makakilos. Ang kanilang mundo ay gumuho na. Ang mga tingin ng iba ay puno ng puot at pagkadismaya. Walang nagtangkang tulungan sila. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang mga miyembro ng pamilya ay nagkatinginan. Ang mga ebidensya ay napakalinaw. Ang mga salita ni Aina ay puno ng kredibilidad. Ang matandang lola, na bumulong kanina, ay tumango ulit. Ang iba ay sumunod. Hindi nagtagal.
Isang abogado mula sa panig ng pamilya ang tumayo. Sa liwanag ng mga ebidensyang ipinakita at sa huling testamento ni Doña Celestina, kinikilala namin si Miss Aina Jimenez bilang lehitimong tagapagmana at kasalukuyang namumuno sa Jimenez Group of Companies. Ang gavel ay tumunog. Tapos na ang laban. Ang kapangyarihan ay kinilala. Sa labas ng ballroom, sa ilalim ng malamig na ilaw ng gabi, nag-iisang lumabas si Rafael at Lara. Ang kanilang mga muka ay gusot. Ang kanilang mga damit ay lukot. Ang kanilang mga pag-asa ay durog. Nakita ni Aina ang kanilang mga anino na humahaba sa semento. Sila ay nawalan ng lahat. Hindi dahil sa galit o paghihiganti niya, kundi dahil sa sarili nilang kasakiman. Naglakad sila papalayo, sa dilim. At sa gitna ng malakas na pag-ulan, biglang narinig ni Aina ang boses ni Rafael na umiiyak at tinatawag ang kanyang pangalan, puno ng pagsisisi. Ang pag-iyak ni Rafael sa ulan ay nagpatuloy, umaalingaw-ngaw sa gabi, ngunit hindi na lumingon si Aina. Ang kanyang puso ay matagal nang nakaligtas mula sa hawla ng pag-ibig na naging lason. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas ng huling bahid ng sakit. Hindi niya kailangan ng paghihiganti. Ang hustisya ay naibigay na. Kinabukasan, ang mga balita ay kumalat tulad ng apoy. Si Rafael Cruz, ang golden boy ng industriya, ay nawalan ng posisyon dahil sa conflict of interest at financial misconduct. Si Lara, ang kanyang kasosyo at secret girlfriend, ay nasuspinde at kalaunan ay tinanggal sa trabaho matapos lumabas ang ebidensya ng manipulation sa recruitment process. Ang kanilang mga pangalan na dati binabanggit na may paghanga, ngayoy binubulungan na may hiya at pagkamuhi. Ang kanilang social standing, ang lahat ng kanilang pinaghirapan o ninakaw ay gumuho sa isang iglap. Walang malaking pagdiriwang mula kay Aina. Tanging katahimikan at isang malalim na pagbuntong hininga. Sa mga sumunod na linggo, buong puwersa si Aina sa pagpapatakbo ng Jimenez Group. Ibinasura niya ang mga unethical contracts ni Rafael at Lara at pinalitan ng mga ito ng malinaw at tapat na kasunduan. Nakatuon siya sa mga proyektong pangmatagalan, mga inisyatibo na nagpapakita ng tunay na bisyon ni Doña Celestina, paglilingkod sa komunidad at pagpapaunlad ng industriya sa paraang may integridad. Isang hapon, sa isang press conference na hindi kasing ingay ng mga nauna, inilunsad ni Aina ang Boses ng Pagbabago, Women in Logistics Training Fund. Ito ay isang programa na magbibigay ng libreng training at scholarship sa mga kababaihan, lalo na sa mga ina at solo parents, upang maging bihasa sa logistics at supply chain management, isang industriyang dati pinangungunahan ng mga kalalakihan. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Aina habang nakikita niya ang mga unang batch ng trainees. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa, ang kanilang mga kwento ay puno ng pagsisikap. Ito ang tunay na tagumpay. Ito ang diwang iniwan ni Mama. Ang paggamit ng kapangyarihan para sa pagbabago, hindi para sa paghihiganti. Sa kanyang opisina, matapos ang isang mahabang araw, tiningnan ni Aina ang kanyang sarili sa salamin. Ang dating Aina, ang tahimik na asawa na nagtatago sa anino ng kanyang asawa, ay matagal nang wala. Ngayon, nakita niya ang isang babaeng matatag, matalino, at may sariling liwanag. Hindi pa rin siya maingay, ngunit ang kanyang presensya ay malakas, may bigat at karisma. Nahanap niya ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang boses na nagtanong sa kanyang isip. Sa lahat ng tagumpay na ito, mayroon pa bang espasyo para sa tunay na kaligayahan? Sa pagitan ng mga desisyon sa negosyo at mga social projects, may lugar pa ba para sa pag-ibig o kahit simpleng personal na kapayapaan? Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Mateo Reyes. Subject, Coffee? Hi Aina, tapos na ang meeting natin sa BGC, but are you free for coffee?
Not business, just coffee. Tinitigan ni Aina ang text message ni Mateo. Not business, just coffee. Isang simpleng imbitasyon, ngunit may bigat na matagal nang hindi niya naramdaman. Ang kanyang daliri ay nagtagal sa screen, nag-iisip. Matagal na siyang namuhay sa mundo ng mga numero, estratehiya, at paghahanap ng hustisya. Meron pa bang puwang para sa isang simpleng kape? Sa huli, nagpasya siya. Okay, what time? Kinabukasan, nagkita sila sa isang tahimik na kafe, malayo sa sentro ng negosyo. Hindi sila nag-usap tungkol sa trabaho. Nagkwento si Mateo tungkol sa kanyang pagkabata, sa kanyang pamilya, at sa kanyang mga pangarap. Nakinig si Aina, at unti-unti, nakita niya ang ibang Mateo. Hindi lang isang matalas na financial analyst, kundi isang taong may malalim na pagpapahalaga sa buhay. May kakaibang lambing sa likod ng kanyang seryosong fasad. Ikaw, Aina, tanong ni Mateo. Ano ang pangarap mo? Ngayon na hawak mo na ang lahat ng ito? Ngumiti si Aina, isang nangiting totoo, hindi pilit. Dati, ang pangarap ko lang ay isang tahimik na buhay, isang pamilya. Pero ngayon, sumulyap siya sa bintana, sa abalang kalye. Ngayon, gusto kong bumuo ng isang bagay na may tunay na halaga. Gusto kong ipagpatuloy ang iniwan ni Mama. At siguro, gusto kong maging masaya ulit. Para sa akin, naramdaman niya ang kakaibang paggaan sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ang mga salitang iyon ng malakas. Ang kanyang katahimikan ay hindi na isang tago ng sakit, kundi isang espasyo para sa paglago. Nalaman niyang ang tunay na lakas ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging maingay o maging malupit. Maaari kang maging matatag, matalino, at manatiling may puso. Sa mga sumunod na linggo at buwan, ang kanilang mga coffee meetings ay naging regular. Nagiging mas magaan ang kanyang loob kapag kasama niya si Mateo. Hindi niya inakala na matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, may isang tao pang makikinig sa kanya, makakaintindi, at unti-unting magbibigay ng ngiti sa kanyang mukha. Nahanap niya ang kapayapaan sa pagpapatuloy sa bisyon ni Mama, sa pagtulong sa ibang kababaihan, at sa paghahanap ng bagong pag-asa sa kanyang personal na buhay. Isang gabi, matapos ang isang dinner, magkasama silang nakatayo sa balkonahe ng bagong opisina ni Aina. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa dilim, parang mga bituin sa lupa. Nandoon sa kanyang bagong desk ang maliit na frame ng litrato ni Mama, at sa tabi nito, ang walang pirma na card na palaging kasama ni Doña Celestina sa kanyang desk. Naunawaan niya ngayon ang mensahe. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangan ng ingay. Pinikit ni Aina ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Ito na ang kanyang buhay. Puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal. Isang buhay na binuo mula sa abo ng pagkawasak, ngunit mas matibay at mas makabuluhan. Dahan-dahan, kusa, nagkalapit ang kanilang mga kamay. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Aina. Isang simpleng pagdampi, ngunit may dalang pangako. Hindi kailangan ng salita. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa mga mata ni Mateo, nakita ni Aina ang isang bagong umaga, isang bagong simula. 5 taon na ang lumipas. Ang Jimenez Group of Companies, sa ilalim ng pamumuno ni Aina Jimenez Reyes, ay hindi lamang lumago, kundi naging simbolo ng integridad at pagbabago. Ang Boses ng Pagbabago, Women in Logistics Training Fund, ay naging isang pambansang advokasya. Nagbibigay ng kapangyarihan sa libu-libong kababaihan na magkaroon ng sariling boses at matatag na kabuhayan. Maraming pamilya ang natulungan, maraming pangarap ang nabuo. Si Aina, na dating tahimik na asawa, ay naging isang iginagalang na leader. Ang kanyang presensya ay malakas, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling mapagmahal at mapagkumbaba. Ang pag-ibig niya para sa kanyang mama ay nagpatuloy na maging gabay niya sa bawat desisyon. Natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa iyo,
kundi para sa sarili mo, para makalaya ka sa bigat ng nakaraan. Nakahanap siya ng kapayapaan sa pagtanggap at sa pagbuo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Naging masaya si Aina. Sa piling ni Mateo, na ngayon ay kanyang asawa, nakabuo sila ng isang pamilyang puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Mayroon silang isang anak na babae, si Celestine, na kasing talino at kasing curious ng kanyang lola. Isang hapon, habang magkasama silang nagdidilig ng mga halaman sa kanilang hardin, nagtanong si Celestine, "Mama, bakit mo po ginawa ang lahat ng ito? Bakit po hindi nyo na lang sila pinabayaan?" Yumuko si Aina, hinaplos ang buhok ng anak. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng karunungan at pagmamahal, para ipakita na ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng ingay, anak. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa tapang na manindigan para sa tama, sa puso na magpatawad, at sa pag-asa na bumuo ng isang magandang kinabukasan. Ang lakas ay hindi sa kung gaano kakaingay, kundi sa kung gaano kakatatag at kung ano ang naiwan mo sa mundo. Tumingala si Celestine, nakatingin sa mukha ng kanyang mama. Sa mga mata ni Aina, nakita niya ang kwento ng isang babaeng dumaan sa matinding sakit, ngunit umusbong na mas malakas, mas mayaman sa karunungan, at higit sa lahat, puno ng pagmamahal. Hindi na kailangan ng mga salita para ipaliwanag ang lahat. Ang buhay ni Aina mismo ang nagpapatunay. Ang lahat ay nasa ayos na. Ang puso niya ay payapa. Ang pag-ibig ay muling sumikat, hindi sa ningning, kundi sa init at liwanag na nagtatagal. Ang pag-ibig ay muling sumikat, hindi sa ningning, kundi sa init at liwanag na nagtatagal. Mahal kong tagapakinig, labis-labis po ang aking pasasalamat sa inyong pagtangkilik at paglalakbay kasama si Aina sa kwentong ito. Sa bawat kabanata ng Ang Boses ng Pagmamahal, umaasa akong naramdaman ninyo ang bawat hapdi, ang bawat pagbangon, at ang bawat tagumpay niya bilang manunulat. May mga bahagi ng istoryang ito na sumasalamin sa mga kirot at aral ng buhay. Hindi madali ang isulat ang bawat pagsubok na dinanas ni Aina, lalo na ang eksena ng pagtataksil. Damang-dama ko ang bawat hapdi sa bawat salita. Ngunit sa bawat luha na halos bumuhos, mas naramdaman ko ang pag-asa sa kanyang muling pagbangon. Ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng imahinasyon. Ito ay pinanday mula sa mga mumunting piraso ng katotohanan ng mga kwento ng kababaihang Pilipina na tahimik na lumalaban, nagmamahal, at bumabangon kahit gaano pa kahirap ang kanilang pinagdadaanan. Tulad ng isang maliit na buto na nagiging matibay na puno o isang kandilang nagbibigay liwanag sa dilim, nais kong iwan sa inyo ang diwa ng pag-asa. Ang pag-ibig ay may iba't ibang anyo: pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa pamilya, at pagmamahal sa kapwa. Mahalaga ang kapatawaran, hindi lang sa nagkasala, kundi sa sarili natin upang makalaya mula sa bigat ng nakaraan. Maniwala tayo sa kakayahan ng bawat isa na magbago. At higit sa lahat, maniwala tayo sa lakas ng loob na tahimik na lumalaban para sa tama. Kung ikaw ay nasa posisyon ni Aina, kaya mo bang piliin ang parehong landas ng katahimikan at karunungan? O mas nanaisin mo bang sumigaw at harapin ang paghihiganti? Sa tingin mo, ano ang tunay na lakas? Ibahagi po ninyo ang inyong saloobin sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at paki-share po sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Pamagat ng kwento, Ang Boses ng Pagmamahal, isinulat ni Talabinigkas ni Clara